Sa video nito malalaman mo na ang Panginoon talaga ay napakabuti at napakabait. So babasahan ko kayo ng part ng Genesis dito sa Biblia at maintindihan nyo kung bakit, saan ko pinanggagalingan to sinasabi ko sa inyo. Okay? So dito tayo sa talata 20 sa Genesis. Napakalakas ng pagdaing laban sa Sodoma at Gomora at napakabigat ng kasalanan nila. Bababa ako para makita kung totoo ang pagdaing na nakakaabot sa akin at kung talagang napakasama ng ginagawa nila. Gusto ko itong malaman. At umalis doon ang mga lalaki at naglakbay papuntang Sodoma. Pero ang Panginoon ay nanatiling kasama si Abraham. Pagkatapos, lumapit si Abraham sa Diyos at nagsabi, "Talaga bang lilipunin mo ang mga matuwid kasama ang masasama? Ipagpalagay ng may 50 matuwid sa lungsod. Lilipunin mo pa rin ba ang lungsod at hindi ito patatawarin alang-alang sa 50 matuwid na naroon? Malayong mangyari na papatayin mo ang matuwid kasama ng masama. Sa gayon ay pareho ang magiging kahihinatnan ng matuwid at ng masama. Malayong mangyari na gawin mo yan. Hindi ba gagawin ng hukom ng buong lupa kung ano ang tama?" Sinabi ng Panginoon, "Kung may makita akong 50 matuwid sa lungsod ng Sodoma, patatawarin ko ang buong lungsod, alang-alang sa kanila." Pero nagsalita ulit si Abraham, "O Panginoon, nangahas akong makipag-usap sa iyo, kahit na ako ay alabok at abo. Ipagpalagay ng magkulang ang 5, ang 50 matuwid. Wawasakin mo ba ang buong lungsod dahil sa 5? Sinabi niya, "Hindi ko yun wawasakin kung may makita akong 45 na naroon." Pero muli nagsalita si Abraham, "Ipagpalagay ng may 40 roon." Sumagot siya, "Hindi ko yun gagawin at alang-alang sa 40. Pero nagpatuloy si Abraham, "Panginoon, pakiusap, huwag ka sanang magalit. Kundi hayaan mo akong patuloy na magsalita. Ipagpalagay ng 30 lang ang naroroon." Sumagot siya, "Hindi ko yun gagalawin kung may makita akong 30 na naroroon." Pero nagpatuloy pa rin si Abraham, "O Panginoon, nangahas akong makipag-usap sa iyo. Ipagpalagay ng 20 lang ang naroroon." Sumagot siya, "Hindi ko yun wawasakin, alang-alang sa 20 na katao." Sa huling pagkakataon, sinabi ni Abraham, "Panginoon, pakiusap, huwag ka sanang magalit, kundi hayaan mo akong magsalita ng minsan pa. Ipagpalagay ng 10 lang ang naroroon." Sumagot siya, "Hindi ko yan wawasakin alang-alang sa 10. Nang matapos makipag-usap ang Panginoon kay Abraham, umalis siya at bumalik na si Abraham sa tolda niya. So, ang ibig sabihin lang po dito sa Biblia na ito, kung gaano talaga ang Panginoon natin ay napakabuti at napakabait. Kapag nakita niya na ang tao, kahit na yung marami sa isang lungsod na napakasama na, kung may makikita man lang siya na mga iilan lang na mabuting tao, hindi niya yun lilipulin. Ganun kabait ang Panginoon at ganun siya magbigay ng mga tsansa para sa mga tao. So kung mapapanood mo tong video na to, maging mabuti tayong tao. Marami nagsasabi na darating ang panahon na lilipunin ng Panginoon tong mundo. Pero ayon sa Biblia, nakasulat sa Biblia, ayon sa aking pagkakaintindi, hanggat mayroong mabuting tao na nasa lupa, hindi niya lilipulin ito. Nakita niyo naman yung pakikipuusap ni Abraham at ng Panginoon, hindi ba? Hanggat may nakikita ang Panginoon ng mabuting tao, hindi niya lilipulin ito. Ito yung nangyari sa Sodoma, tsaka yung naging asin yung asawa ni Lot, di ba? Pero dito lang sa part na to, ito lang yung i-share ko sa inyo sa video na to, na kung gaano talaga kabusilak at kabait ang Panginoon, kung gaano talaga kabusilak yung puso niya, at kung gaano yung mga chance na ibibigay niya sa atin para maging mabuting tao, gagawin niya yon. Ganun siya magmahal. So, hindi dapat talaga natin kukwestiyonin yung pagmamahal ng Panginoon sa tao, hindi ba? So, gawin lang natin yung makakabuti. Huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Maging mabuti lang tayong tao.
And tingin ko, ayon naman sa Biblia, hindi niya lilipunin ang mundo o ang lungsod gaya ng Sodoma kung may makikita siyang mabubuting tao. Alright? So I hope na makatulong sa iyo tong video na to at gawin nating maging mabuti tayong tao simula ngayon. Okay? So, hanggang dito na lang guys yung ating video. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.